sa batas ang Solid Waste Management Act. Yung pinagbabawal. Yung ganitong klaseng bagsakan ng basura. Pero hindi ito maayos na ipapatupad dahil hanggang sa ngayon, marami pa ring lugar sa ating bansa ang ganito ang tambakan ng basura. Ang waste management ay ang akmang termino sa wastong pangongolekta, paglilipat, pagtatapon o paggamit, at pagmonitor ng basura ng mga tao. Isinasagawa ito upang maayos ang pagtatapon ng basura at makaiwas sa masasamang epekto ng basura sa kalusugan at kapaligiran. Isa sa mainam na paraan ng waste management ay ang waste segregation. Ang waste segregation ay ang paghiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok na mga basura. Ang waste management ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng tao at kalikasan. Dahil kapag ang basura ay di nalilinis o nakokolekta ng maayos, ay maaari itong magdulot ng malalang sakit sa tao at masamang epekto sa ating kalikasan. Kaya, upang maiwasan ito, dapat tama ang pag-dispose ng mga hazardous waste at pag-recycle ng renewable materials upang makatulong sa pagbaba ng polusyon at paglaganap ng. So, ano nga ba ang kahalagahan ng waste management? Ang kahalagahan ng waste management ay napakalaga para sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Maayos na pamamahala ng basura ay nagbibigay proteksyon sa kalikasan laban sa polusyon at nagpapabawas ng negatibong epekto nito sa klima. Bukod dito, ito rin ay nagbibigay daan para sa wastong paggamit ng mga likas na yaman at nagbibigay ng pagkakataon sa recycling at pagbabawas ng solid waste. Dahil nagdulot ito ng pagkasira ng ating kapaligiran at paglaki ng mga basura kung hindi ito matagunan kaagad ng ating pamahalaan. The 5 R's of waste management are a process used by businesses to improve recycling programs and reduce waste production. These steps include refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle. Implementing these steps ensures a cleaner environment and safe disposal of hazardous waste, ensuring the plant's full potential. The first of the 5 R's is refuse, which involves minimizing waste production by using less wasteful materials like single-use plastics and non-recyclable products. Working closely with your procurement team and vendors to avoid unnecessary packaging is crucial. Making wiser buying decisions and maintaining efficient standards at the beginning of the waste management processes will make refuse of unnecessary waste easier. Reduce is a crucial step in reducing harmful, wasteful, and non-recyclable materials, saving money and benefiting the environment. By reducing waste, less garbage is dumped in landfills, reducing waste and requiring more space for storage. By using the smallest amount of material, such as double-sided printing, businesses can create a more sustainable future. The reuse involves diligently reusing materials. As many companies have fallen into the habit of discarding recyclable materials, this is leading to a crisis as plastic consumption becomes unsustainable. To reduce waste, businesses are adopting practices of reusing materials in the workplace, using compostable and reusable options, and implementing these practices for products and materials like packaging and containers. Repurpose, a green practice that involves reusing items and materials for various purposes. It involves upcycling items that were originally intended for one purpose. Start by collecting packaging and packing materials for storage. This helps with the waste management and creates a designated area for reused items. Continue to find new uses as needed. The final step in the 5 R's of waste management is recycling, which involves reducing waste by reusing materials such as cardboard, paper, plastics, glass, and organics. Businesses should adopt this process and gather recyclable materials on their work site to become more environmentally friendly. Doro, BSN Prep 24. Ano pong pangalan nila and section? Agronomy Pamani po from BSPD English 3-1. Sabihin na po. Same lang po. Okay po. Ito po yung mga katanungan. Bilang isang estudyante, ano sa palagay mo ang pwede
mo ay tulong o dapat gawin upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran? Bilang isang estudyante po, ang pinakasimpleng maaari kong gawin para mapanatiling malinis yung kalikasan, kapaligiran natin is simpleng pagbubulsa ng mga kalat like basta empty, like mga pinagbalatan ng mga pagkain. At pagkatapos na lang po ng klase, saka itatapon sa tamang basurahan. Sa akin po, nag-start siya yun sa responsibility natin as a student po, na kung halimbawa nasa classroom tayo and may nakita tayong kalat, kahit hindi man sa atin yun, alam natin bilang estudyante, responsibility natin na panatilihin malinis yung kapaligiran, kunin natin, itapon natin sa tamang lugar. Thank you po. Magandang umaga po. Bale, may mga tanong lang po kami tungkol sa pangangolekta niyo ng basura. Bale, una po, ilang taon na po kayo nangongolekta ng basura? So, ilang oras na yung inaabot pag nangongolekta kayo ng basura? So, ano po yung mga kadalasang problema pag nangongolekta kayo ng basura? Yung po, yung pangongolekta na po ng basura sa isang linggo, anong mga hindi ko sabi po? Magkano po yung pinigilay ng kakapangolekta dapat yung allowance namin? Sa ngayon kasi, 25. Yun lang po, thank you po. Maling Tagata, ESL student of the University of the Philippines, Santa Maria Blanca Branch. Meron lang din po ng mga nakatanungan about sa waste management sa University. So, gaano po kadalas ang pangolekta ng basura sa ating barangay? So, ang pangolekta ng basura sa ating barangay twice a week. Ang garbage truck natin ay 4 yung ating garbage truck. So, 3 beses sa maghapon sila na bawat isa nakaka-3 trips ng hapon. Kasi ang basura natin ay lang sa mga 14 tons. 14 tons a day ang hinahakot ng basura natin. So, ang ating basura ay hindi natin mahahakot ng halos araw-araw, hindi twice a week na lang. Paano po ang proseso ng solid management segregation sa ating barangay? Ang proseso ng solid waste management ay yun nga, ang binibigyan natin ng ating mga kababayan na sa bahay pa lang ay pag-iwalay ng basura ay nabubulok at hindi nabubulok at ito ay yung lahat po ng nabubulok ay atin pong inaayos para maging composting. At ang lahat naman po ng hindi mabubulok na nare-recycle ay yan po yung kinukuha ng ating dinadala po natin sa MRF natin sa pamahalang bayan. At doon po nila binadala sa Subic Clark. Doon po tayo meron tayong dalahan doon na lahat ng mga di na bubulok ay yun po yung pumupunta. So, saan po napupunta ang mga nakolekta ng basura mula sa mga establishment na sakop ng barangay po para itapon? So, hindi po tayo nagtatapon ng basura, kundi nag-iiwalay po tayo ng basura. Yung iwalay po natin basura, lahat po ng nabubulok, ay ito nga po ay binubukod natin at yun nga po hindi siya nabubulok ay dinadala po natin sa MRF sa Magsawang Sapa. Diretso na po agad sa MRF
At yung lahat po ng nabubulok, yun lang po yung inaayos natin kung pwede po natin mag-proseso na composting. Meron bang sapat na basura o recycling bins sa mga pampublikong lugar sa bawat bahay, establishmento o pampublikong lugar sa ating barangay? Totally, ang mga basurahan na ano natin ay mismo ng yung establishment. Bawat establishment, kinatahan natin, gumawa tayo ng batas na para mag-provide sila ng lalagyan ng basura at yun nga po yung ating mga nakasama na yan na segregated na yan. Doon sa ano na yun, para makuha ng ating pinagbubukod-bukod na po natin para maayos po natin, pagdala po natin sa MRA, alam na po natin kung saan natin ilalagay. So, ano po ang mga akbang na ginawa ng barangay upang labanan ng illegal na pagtatapon ng basura? So, hindi lamang ang barangay ang may problema sa illegal na pagtatapon ng basura. Kasi ang illegal na pagtatapon ng basura, wala namang illegal at kami nakikita. Kundi ang kinakailangan lang natin ay pagkakaisa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating mga kababayan ay talagang kung magagawa lang ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga estudyante, na kung meron kang kinain mo, wala kang pagtatapunan, ilagay muna sa bulsa. At pagka nakakita ka ng basurahan, doon mo ilalagay ng tama yung ating basura. Kaya orientation lang kinakailangan natin sa ating mga kababayan. At alam naman natin na yun nga, pag nasa bahay naman, alam naman ng ating mga household dito sa ating barangay na masinop naman silang naiayos nila ang kanilang basura. Kaya pakiusap natin sa mga kabataan, na mga lalo-lalo na sa bawat eskwelahan, ay mga estudyante, kinakailangan din natin ng maayos na pasilidad ng MRF sa bawat eskwelahan. So, yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay makita natin ang pakikipagtulungan ng ating mga kabataan sa mga naglilingkod sa ating mga pamahalaan, lalo-lalo na sa barangay. Magandang hapon po, maraming salamat. Thank you.